Happy Mother's Day po sa bawat isa. Amen po ba? Dimension of the Word and Spirit. Are you ready to partake and partake? Amen. Sabi ko, are you ready to partake and partake? So while we are in Mindanao, napapakinggan ko yung mga katuruan. Brother JB talk about the environment. Amen po ba? Amen. Now we talk the dimension. Amen? Dimension. Amen. Sabi mo dimension. Kumusta ang inyong dimension in the Word of Spirit? Tayo po ba ay nag-grow in another plane, upon plane ng dimension? Amen po ba? Sige po, upaupuin nyo na po sila. Who is the dimension of the Word of Spirit? Sino ba ang dimension ng Word of Spirit? Who is the dimension of the Word of Spirit? May alam nyo ba? Sino ang dimension ng Word and Spirit? The dimension of the Word and the Spirit is totally God Himself. Nothing less, nothing more. Ulitin ko po. The dimension of the Word and the Spirit, makinig, is totally God Himself. God is the Word of God. And God is Spirit. Amen. Amen. Nariyan po ba? Now, mamaya luluto po tayo at I pray that this morning is not just a ordinary Sunday, but it's a Sunday kung saan ang Diyos ay minsan niya pa tayong i-restore sa daigdig ng pagmamahal natin. Lumalim tayo sa salita ng Panginoon. Amen. In Hebrews chapter 4, verse 12 to 13, for the Word of God is alive. The dimension of the Word of the Spirit, the Word of God is alive. Buhay po siya. Kaya every time you read the Word of God, you become alive. Amen po ba? Nagiging buhay ka. Kaya, ang mga manampalataya na hindi nag-meditate ng salita ng Diyos, hindi nagbabasa, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, makinig, ibig sabihin, unti-unti siyang namamatay. But every time you read the Word of God is alive. And not just alive, mga kapatid, kundi is an active, buhay, parang cells, or organs, or tissue, buhay po sila. Is alive and active and sharper, matalas, than any double-edged sword. And it penetrates, ganito siya katalas, to the dividing soul and spirit, joint and marrows, and it judges the thoughts and the attitudes of the heart. Ganito, katalas, ganito, kabisa ang salita ng Diyos. That's why, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Tagalogin natin. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya yung lahat ng medyo nakakaramdam kayo na papatay-patay ka na, my tip, read the Word of God. My tip, meditate the Word of God. My tip, study the Word of God. Because the Word of God is alive. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ko, study the Word of God. Read the Word of God. Amen. Amen. Meditate the Word of God. Because the Word of God is alive. The Word of God na was written in Logos, paano malalaman magiging alive yan? It will become Rema. The Bible, the hard book is a Logos. But every time you read the Word of God from Logos, it will become Rema. At pag yan ay naging alive, ang sabi yan ay aktibo, yan po ay mabisa. Matalas, kasi makita ba na magkabila yung matalim. Kaya minsan, pagka nakapakinig ka ng message, ay nasasaktan ka because truth to ponder, the Lord ay may inaayos, hindi ka para patayin, kundi mayroong inaayos ang Lord sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Do you agree that all things are created by His Word? Amen. Amen po ba? Kaya ang gamot sa lahat ng pinagdadaanan ng bawat manampalataya, makinig kayo may TGC family, the Word of God. All things are created by His Word. Kaya kung may problema man ang pamilya, lahat ng anumang pinagdadaanan nyo, tandaan nyo ito lagi. Ang pinakagamot salita ng Diyos. Amen. Siya. Huwag na tayong hanap ng anumang gamot. Siya ang pinakagamot. Amen. Kaya nga, but Satan is liar. Lagi kanyang ituturo sa iba.
Makinig, kakapusin ka kapatid. Sabi ko kakapusin ka. Sapagkat ang pinakagamot ng pinagdadaanan ng bawat manampalataya is walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Now, pag hindi ka nagbasa, hindi ka nag-aral, paano mo maranasan ng Diyos ay buhay sa iyong buhay? Because ang salita ng Diyos ay mabisa, mas matalas, kaysa mga limang tabak, magkabilang may talim, ito'y tumatagos. Maging sa kaibuturan ng, ano daw? Kanluwang. Mind, will, and emotion. Espiritu. Ng mga kasakasuan at buto, kalamnan na nag-iisip at binabala ng puso ng tao. Siyempre, walang nilalang. Kaya tandaan niyo po, sa salita ng Diyos, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at kantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Sabi mo sa'yo, Pembe, confess ka na ba? Takasan mo. Why? Bakit po salita ng Diyos? Kasi kaya tayo nakatipon-tipon dito para sa Panginoon. Amen. Lilipas ang lahat. Lilipas ang langit at ang lupa. Kaya ang ating pagtitiwala, ang ating assurance, ang ating security ay wala sa daigdig nito. Ang security po natin na kayo. Amen. Amen po ba? Ang assurance natin ay nasa Panginoon. If ang ating pagtitiwala sa ating lakas, sa ating trabaho, sa ating asawa, sa ating pamilya, makinig, mabibigo ka kapatid. Yes. Pero pagka ang iyong saklolo, tanggulan, walang iba, kundi ang Panginoon mamamangkata, Amen. hindi ng pagpupulangin. Amen. Amen po ba? Sapagat tunay pong salita ng Diyos. Ang sabi, nilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Amen. Trabaho nawawala, dumarating, nawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili. Amen. Kaya hindi mo po kayo. Amen? Gusto niyong maging matatag ang inyong pamilya. Walang perfectong pamilya, pero pwede ang pamilya maging strong. May tip po ako sa inyo. Yung pamilya niyo ay laging babad sa salita ng Diyos. Amen po ba? Parang ang seminar nung nakaraan, 7 and 8, kakatating lang namin ng 5, pahinga lang ako sa araw, 7 and 8, ay mayroong seminar. Building a strong church through accurate connection. Pwedeng maging strong ang church, pero walang perfect church. Pwedeng maging strong ang pamilya, pero walang perfect na pamilya. At paano maging strong ang pamilya? Pagiging kapag ang nanay, ang tatay, especially ang ama, ay dapat rooted sa Word of God. Amen. Founded sa Word of God. Because if ang ama ay hindi rooted, founded sa Word of God, silang mag-asawa ay hindi founded sa Word of God, makinig, it will collapse because you are the foundation sa inyong bahay. Hello, Paulus. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ni Dr. Miles Munro, sabi ng mga taga sa libutan, ang lalaki daw is the pillar at ang babae daw is yung ilaw ng tahanan. Pero sabi niya, sabi ng Dr. Miles Munro, is not true. Because the truth to founder, the man is not a pillar. The man is the foundation. In the beginning, God created man. Amen po ba? And woman. Pero bago gumawa ng woman, ay man muna. Ibig sabihin, the foundation ng lahat ng creation na nilikha, makinig nag-start sa man. That's why dapat ang man ay punong-puno ng Word of God. If ang man ay, makinig, if ang man ay walang Word of God, it will collapse. Because ang pundasyon, siya ang umahawak sa pilar, siya ang umahawak sa bubong, lahat ng iyon ay nakaangkla sa man. When you read the Genesis chapter 3, noong pinukso sila, ang pinukso hindi yung man, kundi yung babae. Noong kinain ng babae, ang prutas na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama, walang nangyari. Amen? Hello, nung pitas, walang nangyari. Nung kinain, walang nangyari. Pero nung ipinakain sa man, doon pumasok ang, makinig, kamatayan. Because the foundation is a man. Why, Pastor? Because ang salita ay sinalita sa man. Sabi niya, makakain mo lahat, makakain niyo lahat ang mga bagay na ito, ang mga pagkain dito, anong maliban na lang sa pagkain na bibigyan ng kalaman sa mabuti at masama. Ang tanong, nasaan yung babae? Amen? Baka yung babae ay nasa nanonood ng TV. Amen po ba? That's why napaka-importante kung nag-aaral ang lalaki, nag-aaral din ang babae ng salita ng Diyos. Nang sa ganun same sila, nakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So pwede maging strong ang pamilya. Pero inuulit ko, walang perfect na pamilya.
pero pwede maging store. Amen? Amen. Nagpapa muna natin ng Panginoon. All Scripture, kaya napaka-importante ito. Kasi every time you read the Scripture, kahit hindi ka makapakinig ng hard rebuke kay pastor, every time you read the Word of God, the Lord will rebuke you. Because all Scripture is God-breathed. Hindi nga ng Diyos. It's a suke, pneuma. It's a life. It's a ruach hakadesh, the word breath. Ruach hakadesh is a wind. Yan itong ibig sabihin ng breath. It's a breath, is a wind. O katumbas ng ruach hakadesh. Ruach hakadesh means the God, Holy Spirit. So, all Scripture is God, Holy Spirit. Yan ibig sabihin yan. All Scripture is God-breathed, God, Holy Spirit. And it's useful for teaching. Yan ang magandaan kapatid. Ano pa? Rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may truly equip for every good work. So gusto mo lagi kang natitrain, malakas, maging epektibo, meditate, study the Word of God. Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Because sa isang buwan namin sa Mindanao, even mga pastors, they don't read the Bible. Amen? That's why, napaka-importante, the Lord give me na teaching na ito na, magpapatatag pa rin sa salita, sa church, walang iba kundi salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen po ba? Salita ng Diyos. Amen? The Word of God is alive. Tandaan lagi, the Word of God is alive. Kaya kapag hindi ka na kumakain, hindi ka na, mamamatay ka talaga. The Word of God is alive. And why? Because the Word of God is God. In Revelation chapter 19, verse 13, He dressed in the robe, dipped in blood, and His name is the Word of God. Jesus is the Word of God. Sabi ko, Jesus is the Word of God. Amen po ba? Amen. Sabi niya, His name is the Word of God. Sabi niya, meron daw doong nakadress in robe, deep in blood. At sino ito? Punong-puno ng dugo. Ang kanyang kasuotan, walang iba kundi ang Panginoon. So, inimagine mo hanggang ngayon, ang kasuotan ng Panginoon doon sa langit, mali yung sinasabi nila. Ibig sabihin yung kasuotan niya, ay punong-puno pa rin ng dugo. Kasi nakalagay sa Book of Revelation, chapter 19, verse 13. And His name is called, is the Word of God. Tingnan niyo po bakit napaka-importante, bagitin na natin yung mga salita ng Diyos. Why? Because forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ang salita ng Diyos ay settled in heaven. Bago ang salita ng Diyos na dumating sa atin, ang salita ng Diyos settled in heaven. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa langit, nangyayari. Amen po ba? Amen. Amen? That's why, napaka-importante in Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you. Sabihin mo sa katabi, let the word of God of Christ dwell in you. Dapat ang salita ng Diyos ay laging manatili sa inyo. Amen. Amen po ba? That's why ang bahay, pakinggan nyo, ang bahay na walang salita ng Diyos, hindi nagpi-devotion, hindi nagpi-pray, kahit pa marami kayong pera, kahit pa may sahod kayo, tandaan nyo pumayit, prone kayo lagi sa kaguluhan. Because ang salita ng Diyos ang nag-eliminate ng kaguluhan sa pamilya. Amen. Amen. That's why let the word of Christ dwells in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song. Sing with grace in your heart. Now, paano mangyari yun? Let the word of Christ. Let the word of Christ. Amen. May question ako again. Kumusta ang inyong meditation? Kumusta ang inyong magbabasa? Sa atin, ang mga nagtuturo na, mga leaders, internals and external workers, pakinggan nyo, don't study God's Word para lang may maituro. Amen. Dapat nag-aaral ka araw at gabi. Yan ang problem ng mga kapastoran ngayon at ng mga leaders ngayon. Mag-aaral lang sila pag magtuturo sila. Mali! Ang tawag doon, tamad at masamang lingkod. Yes. Ang tapat at matalinong lingkod, makinig kayo maigit. Kahit hindi mo siya itayo, nag-aaral siya. Amen. Kasi ang una mong pinapakain, sarili mo. Amen. Amen po ba? Sarili mo. Amen?
Why? Because every time you read the Word of God, Ate Tess, mga kapatid, the Word of God is alive. He delivers, save, and heal. So hindi mo alam habang nagme-meditate ka ng salita ng Diyos, pinapalaya ka ng Panginoon sa anumang gawa ng kaaway. Because the truth of under the Word of God, Psalms 107 verse 20. Tingnan niyo po ha, sabay-sabay natin basahin. Psalms 107 verse 20 read. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Ibig sabihin, the Word of God is alive, He deliver, He heal, and save. Kaya every time you open the Bible has a power, has a authority. The Bible is alive, and it will deliver you, save you, heal you. Amen. Amen po ba? Amen. Kailangan mo lang maniwala. Amen? Sabi ko, kailangan mong maniwala at manampalataya. Amen po ba? Amen. The Word of God delivers you. Because every time you call in the name of the Lord is the Word. Amen. Ang sabi niyo sa Matthew chapter 21, ang sabi niya kay ang Banal Espiritu, sabi niya kay Joseph, and he will call his name, ano daw? He call his name Jesus, because he will save his people from their own sin. Tapos he call his name Emmanuel, because God is with us. Amen. Amen. Listen, truth to Father, you don't need more time. Tandaan niyo lagi ito, you don't need more time. Tama na po yung kakareason. You don't need more time. You need more focus. In prioritizing the Word and the Spirit in your life. You need this. Sabi mo, kailangan mo ito. Hindi mo kailangan marami. Naalala ko lang, nung ako hindi pa nga pastor, pinapatuto ko lagi. Bakit noon, hindi pa tayo mga leader, hindi pa tayo mga pastor, hindi pa tayo pastoral staff, hindi pa tayo elder, hindi pa tayo worship team, nakapagbasa tayo ng Bible ng matagal-tagal. Pero ngayon, nung ikaw ay humahayo na, hindi ka na nakapagbasa. There's something wrong. Napansin niyo po ba? Amen? You don't need more time. You need more focus in prioritizing the Word of the Spirit in your life. Kung meron kayong papalagahan, na huwag niyong kakalimutan, is the Word of the Spirit. Palagahan niyo yan. Amen. Sabi ko, palagahan niyo. Amen. Your greatest enemy is not the devil. It's the version of you that refuses discipline by the Word. Tanda nyo lagi, devil is the weakest enemy. Yes. And the greatest enemy is yourself. Amen. Sarili mo. I am what I am because of the grace of God in me. Amen. And the grace of God helping me to study, meditate, and I immerse myself in the frequency of the Word and Spirit. Amen? Amen. Tandaan nyo lagi ito, bawat isa sa atin ay nag-grow sa Word. Magaling, darating ang panahon, itong mga pastoral na itong mga leaders na ito, i-invite ka nila. Noong nakaraang may 7 and 8, amen? May umatay ng mga pastor na from Las Piñas. Ngayon nagkakachat lang sa akin ngayon ng isang pastor. Sabi niya, pastor, pupunta ako Las Piñas. Ibababa ko yung katuban and hoping na magkaroon tayo ng seminar doon sa Las Piñas. Hindi ko po hiniling yun. Amen po ba? Amen. But hindi ko po hiniling. Ang Lord po yun na nagbigay. Ang Lord ang gumawa ng kaparaanan. Amen. Hindi ko sumakinig yung may pag ikaw ay nag-grow sa Word, palapakan niyo po muna yun. Pag ikaw ay nag-grow sa Word, sa frequency ng Word and Spirit, makinig, ang tawag na lapit sa iyo. At i-invite ka nila. Yan po ang isa ko natutunan. Amen po ba? Kaya kung meron tayong gagawin, magpadalubhasa tayo sa salita niyo. Walang kalugian dito. Amen. Sabihin walang kalugian dito. Amen po ba? Amen. I thank God. You know? Everything is created by His Word and Spirit. Amen. Lahat po ay nilikha
Now, kita natin ha. In the beginning, God created the heavens and the earth. And now, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit, one, meron dyan, was hovering upon the waters. And God said, the word of God, God said, let there be light. And there was Light. everything God created by His word. So, everything God created by His word, hindi pastor, lahat ng pangailangan mo, nasa salita ng Diyos. Amen? That's why ang ating security is salita ng Panginoon. Amen po ba? Then God said, tingnan niyo po ba, sabi ko lahat ay nilika. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. So that they may rule over the fish and over the sea, over the birds in the skies, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Even ang tao God created. Makinig, sinalita niya muna bago niya ginawa ng kamay. Nag-usap muna silang tatlo. The Father, Son, and the Holy Spirit. Amen? So God created mankind in His own image. So anong image ng Lord? The Lord is, pakinggan niyo ko, anong image ng Lord? Tingnan niyo ha, the image of God is Word and Spirit. Amen. His express revelation comes from heaven. The image of God is, makinig, Word and Spirit. That's the image of God. That's why tandaan nyo lagi ito na lagi ko tinuturo, ang i-rapture lamang ng Panginoon is yung kaugali niya, kawangis niya, kamukha niya. Amen. So ano ang mukha ng Lord? Is Word and Spirit. His image, in the image of He created them, male and female, He created them. So ano sabi niya? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers, fill the earth, subdue it, rule over the fish and the sea and the birds in the skies, and over the living creature that moves on the ground. Amen. Amen. So ano ang image and likeness ng Panginoon? The image and likeness ng Panginoon, habang tayo pala din ng pagiging pinapaulawa sa ating makinig, the Word and Spirit. Kasi bago ang Lord nagkatawang tao, they are Word and Spirit. That's why sabi ni Jesus, the Word that I speak unto you, they are Spirit and they are life. Amen. Amen. The word life then is soul life, the absolute life, the God-kind life that can able to transform you. Hello? Why? Because mula sa dust, ang tao ay nagkaroon ng buhay. Kaya ako nandito nakalagay. Tingnan nyo. The Lord God formed man from the dust of the ground and breathed. Amen? The Holy Spirit into his nostril, the breath of life. And the man became a living being. That's why ang tao na walang spirit, walang word, is dead. Maraming tao, they are walking dead because wala silang spirit and word. Amen. Naulawan yung pa yung sinasabi ko mga kapatid. Sabi mo sa katabi, kumain ka na ba kayo? Kumain ka na ba ngayon? Kumain na ba kayo? Araw-araw ba kayo kumakain? Naalala ko naman pagpapul sa pagkain. Sa Mindanao po, dito, kaya nanibago ko ngayong dito yun. Pagkagising namin ng 6, meron na si tatay na kakanin, meron ng kape. Katawagin na crepes, kakain na kayo. Pagdating ng 9, almusal. Kakain kayo sabay-sabay. Pagdating na alas 12, kakain ulit. Pagdating na alas 3, merienda ulit. Alas 6 kakain, matutulog umaga. Tapos may tulog na. Nahimil po ba? So baka panibago kaya sabi niyo sa kanya, namimiss yung mga isda. Namimiss yung... Kasi yung isda nila doon, yung sa pag-ano, ang tamis. Tamis-tamis pa mga isda. Hindi pa bumili ka, parang lasang styroid. Amen po ba? So the Lord, God man form. Amen. Mamaya, so ito sasabi ko kanina po sa inyo. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing, the word that is spoke unto you, they are full of spirit and full of life.
Amen po ba? John 6:3. Kaya kung ikaw ay nagbabasa lagi ng salita ng Diyos, God will make sure to you, mapupuno ka ng spirit and life. Amen. Amen? Napansin niyo po, chill po ako ngayon. Amen po ba? Kasi usapan natin yung word and spirit. Hello? Amen. Amen po ba? Pero pagkakaharap ko ay sa seminar, nagwawala ako. Wala akong para sila ka. Glory to God. Kasi kailangan mo masuhin. Amen. Kasi mga makukulat na, matatagal sila sa church. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kaya tingnan mo, kaya pala magbuhay ng buhay ka. Tingnan mo ang buhay mo. Kaya mo, itabi mo, kaya pala buhay ng buhay ka. Amen? Kaya pala po kayo. Bakit sinasabi ito? Because even kung paano ka na-born again ka by the Word of God. Hindi ka na-born again sa pag-bisita mo ng tubig. Or through the eternal living Word of God, you have been born again. Amen? So kung ikaw ay na-born again by the Word of God, dapat lumago ka pa rin sa Word of God. Amen? Amen. And this seed that's planted with you can never destroy, but will live and grow inside of you forever. Amen? What is the dimension of the Word and Spirit? Tapos na pa ako sa introduction. Introduction ang haba. So what is the dimension of the Word and of the Spirit? Ano ang dimension niya? So kanina sinabi natin ay God Himself, totally. Amen po ba? Let's do into the practical. Amen. Sa atin ngayon, ano ba talaga? What is the dimension of the Word and Spirit? Do you want to know it? Gusto niyo malaman ito? Amen. Tignan muna natin ito. Now Jesus' mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd. Some told him, sabi niya, ang iyong mga magulang, ang iyong inato, yung mga kapatid, your mothers and brothers are standing outside and wanting to see you. Amen? Anong sagot ni Jesus? What is the dimension of the Word and Spirit? Eyes on me. He replied, my mothers and my brothers are those who hear God's Word and put it into practice. The dimension of the Word and Spirit. Makinig. You are hearing and you are putting it into practice. Amen. That's the dimension of the Word and Spirit. Amen po ba? The dimension of the Word and Spirit, makinig, ang sabi ng Lord, na sino ang aking mga kapatid, yaong nakikinig at sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Amen. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Amen po ba? Ano-ano ang dimension ng Word of the Spirit? Naging kime, so sabihin niyo ako, tutok po dito ngayon ka. Number 1, the dimension of the Word of the Spirit. Number 1, faith. Without faith, it's impossible to please God. Amen. And without faith, makinig, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. That's why the dimension of the Word and of the Spirit is faith. We are here because we have faith in the Word. Amen. We have faith in the Lord, we have faith in His Word. Faith in the Word and Spirit. Number 2, believe in the Word and Spirit. Amen. The frequency of the Word and Spirit, you must believe in it for you to receive it. Amen po ba? Amen. The now word, the fresh word, the rema word. Ano ba? Practice. Ano ba yun? This is the dimension of the Word and Spirit. Amen? Ito po yung dimension ng Word and Spirit. Kaya start ka sa faith, believe, receive, practice, and obey. Sabi ka, practice and obey. The more you put it, itong 5 ito sa iyong buhay, makinig, magugulat ka, nag-i-increase ka sa wisdom, understanding, and knowledge. Are you there? Amen. Amen. Are you there? Kaya nga ako'y umaasa na may pagmamahal bilang pastor nyo, especially sa mga leaders sa worship team, na kayo araw-araw na nag-devotion, you are growing. Amen. You are maturing. You are go deep. Yung mga araw-araw nagsisend, bagamat nasa Mindanao po ako, nakikita ko po yung sinisend mo. But I encourage you with the love of the Lord. Makinig. Receive it by faith. Believe it. Makinig.
Practice. Practice yung inyong devotion. Amen. Don't just write. Amen? Amen po ba? Ito, obey the word. Why so important, mga kapatid? Bakit ito ay napakalaga? Sa tingin natin, bakit ito ay napakalaga? Because in John 8:31-32, ang sabi niya, then Jesus said to the Jews who believe Him, if you abide in my word, saan tayo mag-abide? Saan tayo mag-abide? Sa word. If you abide in my word, you are my disciple. Those who are not abiding, those who are not following the word of God, the teaching of the Lord, is not the disciple of God. Ang sabi nun, you are my disciple indeed, and you will know, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Paano ka mapipre? When you follow the teaching of God, when you obey the word of God. Hello? Ano sabi ko kanina? The word of God is to deliver, to heal, and to save. Yan po ang word ng Panginoon. Tingnan nyo ito, John 15 verse 7 to 8. If you abide in me, and my word abide in you, you will ask whatever you desire. Makinig. Bago ka mag-ask of whatever you desire, you need, makinig, word. Amen po ba? You will ask what you desire, and it shall be done for you by my Father. By this my Father is glorified. Bakit? Because you abide in His word. Sabi niya, nakalagay dito, and it shall be done for you by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. How? If you abide in my word. A real disciple, ang kanyang buhay is abiding in God's word. Abiding in the Jesus pattern teaching ministry. Sabi mo amen. Sabi mo abide. Abide. Kaya pag hindi tayo nanatili sa Panginoon, sabi daw nila, maguguhan ka natin gusto. How to move in the dimension of the Word and Spirit. Paano daw po mag-move in the dimension of the Word and Spirit? Number 1, tingnan natin. Your word is, I have hidden in my heart. Paano mag-move? Yung salita ng Diyos ay hidden, itago. Amen? Hidden in the heart, that I may not sin against you. Every time na ang pusong ito ay punong-puno ng salita ng Diyos, makinig ang sabi, that I might not sin against you. Amen? Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. Salmo 119, 11 to 12. Every time na ang pusong ito ay punong-puno ng salita ng Diyos. Ang sabi, that I might not sin against you. Makinig ka sa akin. Kailan ka bumabagsak pag wala ng laman? Amen. Because out of the abundance of the heart, the mouth speak. Now, pag ang laman ng puso ito ay salita ng Diyos, ang sasabihin mo, hallelujah, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Bukas meron na kami bigas. The blessing are coming. God is able to do exceedingly abundantly more than we think and more than we imagine. Because ang salita ng Diyos you hide in your heart. Amen. Pero pag wala na ito laman ng salita ng Diyos, lintik na ng maging buhay na ito. Parang ayaw ko na mag-born again. Makinig, you attract demons if ganoon ang iyong sinasabi. Yes. Sabi ko, you attract the enemy. Don't give a enemy, huwag mong bigyan ng kaaway ng pintungan upang masakit ka. Satan come to steal and to kill and to destroy. But Jesus is the Word of God. But Jesus, the Word of God. And sabi, but I have come to give you life and make it more abundantly. Amen. Amen po ba? Don't give the enemy room para wasakin ka kanyang pamilya. Hanggat maaari kung nabitawan mo, bawiin mo kagad. No. Binabawi ko sa pangalan ni Jesus. Amen? I do believe, hindi ako kailanman pababayaan ng Diyos. Hindi niya pababayaan yung anak ko na walang gatas. Hindi niya kami pababayaan. My God, hindi kami niya pababayaan. Amen? But, tandaan nyo lagi, pero pag wala tayong laman, hindi nakahide ang salita ng Diyos
sa ating puso. Pakinggan niyo kung maigi. Hallelujah. It's easy for you to quit. It's easy for you to be backslide. At it's easy for you to become maging burnout. I love you with the love of the Lord, TGC family. Most of the backsliders not in outside. Most backsliders in the inside. Paano malalaman na unti-unti ka nagbabackslide? Tandaan lagi ito, paano malalaman na wala ka na doon sa environment ng Panginoon na ikaw ay backslider na isolate? You are not praying. If the moment you don't have appetite in reading the Word of God and serving the Lord in the ministry, listen, unti-unti ka nag-decline, nagbabakaw, nawawala sa ministry at nagbabackslide. Backslider mostly nasa loob ng church. Wala sa labas ng church. Kasi ang trabaho ng pastor is ipaunawa sa iyo na ano man ang iyong pinagdadaanan, ang gamot niyang kapatid salita. Amen. Why, pastor? Kasi pag yung bawat isa sa atin ay punong-puno ng salita ng Diyos, ay sabi, you are attracted to the blessing na meron ng daigdig nito. Minamagnet mo, kapatid, ang pagpapala ng daigdig nito. Amen. But if hindi mo ito naunawaan at magiging pipilitin mo sa iyong kaparaanan hanggang sa maghina ka, hanggang sa darating ang panahon, questionin mo ang Lord. Pero sabi ng Lord, kailanman hindi kita pinagkulang. Trust the process. Sabi mo na sa process. Trust the process. Why? Because your word is a lamp to my feet and a light to my path. The more na meron kang salita ng Diyos sa iyong buhay, maliwanag ang iyong nilalakaran. Amen. Kita mo yung nilalakaran. Yes. Pero pag walang word, madilim. Amen? Amen. Okay lang ba ako ngayon? Chill lang. Ano po ba? Naunawaan niyo po ba? Amen. Ang sabi pa ng Lord, kaya ano man pinagdadaanan mo, kaya ng Lord linisin, basagin yan, ano mang hindrance. Just immerse yourself in the Word because the Word of God is pinabasa inyo. It's not my word like a fire declares the Lord. And like a hammer that breaks a rock in pieces. Kayang basagin ng Panginoon yung mga katakot-takot na mabibigat ng mga bato na parang magang nadaganan ka na. Kaya ng Lord. Ang sabi, those who call upon the name of the Lord shall be saved, shall be rescued, shall be delivered. Amen. Next, please. Okay. Tignan niyo po ha. Sister Irish. Okay. Love the Word. Study the Word. Understand. Doon mo na sa understand. Nothing is yours until you understand it. Love the Word. Study the Word. Understand. Learn the Word. Meditate the Word. Sign na ikaw ay magiging prosper. Amen? Love the Word. Just love it. Amen? How you love the Word. Sabi ko, how you love the Word? By obedience. Sabi, if you love me, you will obey my command. Amen. Ang katapat ng salitang love is obedience. Amen po ba? Love the Word, study the Word, understand the Word, learn the Word. Why? Because the Lord is so faithful. The Lord is so true. The Lord is, ay tapat sa kanyang salita. The Lord said to me, you have seen correctly. Nakikita mo correctly. Sabi niya kay Jeremiah, for I am watching to see that the word is fulfilled. Anong pinanghawakan yung salita sa Panginoon? Sabi niya, I am watching. Minamasdan ko ang aking salita. That word is fulfilled. Amen. Sabi mo sa katabi, di pa tapos sa iyo, Lord. Hindi pa tapos sa'yo, Lord. Huwag kang malungkot, sabi mo. Praise the Lord. Amen po ba? The Word of God is not just something we read. It is a powerful weapon that strengthens, guides to overcome temptation and darkness.
Amen. The Word of God is not just makinig, salita. It's a power, it's a weapon. Sabi ko, power and weapon. Alam niyo po ba, papuwi kami dito mag-asawa, testimony lang namin sa inyo. Galing kaming Surigao to Butuan, nasa abusin na kami, sumabog yung gulong namin. Amen? Si Pastor tulog na tulog. Pagka, kung kami sumalpo, nasa heaven na siya. Sumabog talaga yung rim, umiwalay doon sa ano eh. Doon sa gulong. Ang takbo niya mga 70 to 80. So matuloy talaga. Amen po ba? Tapos sabi ko, in Jesus' name. Tapos dinisip ko sa Kristo. So yung tulog sa akin eh. Nilupit talaga ng aking asawa. Nang may kapayapaan. Ako yung gising, pagod at pulit tulog. Amen po ba? Pero nakita ko, impression sa akin ng Lord, anak, may mission ka pa. Amen po ba? Amen. Tapos hindi pa rin tumigil si Satanas. Kung nasa aeroplano kami, first time namin. Ako first time ko to talaga yun. Ayaw, talagang mag-asawa. Alas babali na yung backpack. Kasi yung ang kapal ng mga yung cloud sa ano. Ang iba nagpipray na ng ano, yung mga battery doon nagpipray na. Si Pastor tulong pa rin. Pero para mababali na. Alam ko ba? Why? Because nakita ko lang na pag ang anak ng Diyos, may salita ng Diyos, kahit sa panahon ng kamatay, kagipitan tulong. May rest ka talaga. Kaya nagtataka ko, bakit sobra ka nag-aalala? Ang sabi ni Paul, ang mabuhay ay pakinabang. Ang mamatay, gano'n din. For me to live in Christ and to die is gain. Amen. Amen po ba? Sabi ko, first time namin. Sabi ko, naisip ko tuloy si Andre at si Ipon. Kasi pauwi kami ng December 17. May ticket na dalaw niya. Amen. Yung gusto mo nga, Paul, pwede. Amen po ba? May ticket na yan. Amen po ba? So, sabi ko pala isip ko, pag itong dalawa nandun pa, sabi, Pastor, saan parachute dito? Wala talaga eh. Isip ko lang, hindi naman ko lang. Pag naputo ng pakpak na ito, wala, diretso na kami sumaba eh. Amen po ba? Pero God is good, may mission ka pa. Kaya sabi mo na gabi, alam mo kaya ka nandito? Alam mo, kaya ka nandito. May mission ka pa. May Amen? mission ka pa. Kaya nga, the Word of God is not just something we read. It's a powerful weapon that strengthens lives to overcome temptation and darkness. Araw-araw! Amen? Tatansin nyo? Kakalipot mo lang, biglang may gagawin natin sa Satanas. Sapagkat, pakinggan nyo may ayaw na kasi lumalim yung salita nyo. Amen. Kaka-take mo pa lang ng konti. Meron ka sa gagawin. Yung mga nagpaplano ka pa lamang para mag-serve ulit kay Lord, nako, ang gagamitin niya, minsan asawa mo, kapitbahay mo, katrabaho mo. At kung hindi ka grounded ng Word of God, papatulan mo talaga. Amen po ba? Nag-agree ba kayo? Amen. Kaya nga, inihin mo kung I love you and the love of the Lord. Mga asawang babae, kung nakikita niyo ang asawa niyo naglilingkod, bagamat sa ngayon, hirap kayo sa pinansyal, huwag niyo siyang pipigilan. Amen. Amen po ba? Huwag niyo pipigilan. Pagkos, itulak niyo sa paglilingkod. Kasi the more ng lalaki, nakita ng Diyos, lumagos sa Word. Hindi naman kayo pinabayaan niya, nagkaroon kami siya ng trabaho. Magaling, God will able to bless kayo. Amen. Amen po ba? Alam niyo ba ang hindrance sa atin? Magaling, pangailangan. Pansin niyo sa sarili niyo. Nung kayo hindi pa manampalataya, kailan kayo hindi nakakain? Nakakain niyo naman kayo Kaya mas more kayo naman ang patay. Amen. Hindi kayo magkukulangan sa Lord. I know. When we keep His Word in our heart, it gives us wisdom. The more na maraming Word ng ating puso, marami itong wisdom. Courage and victory over every challenge. Amen? Mas marami itong ano bang wisdom sa Tagalog? Karunungan. Baka yung kaalaman. Amen po ba? Parang daw, courage and victory over every challenge. Alam mo, you need the word. Kasi like ito sinasabi, you need to know yung pastoral stuff. Hindi tayo lagi magkakasama. You need to rise up. You need to grow with knowledge, understanding, and wisdom. Amen? Aminin naman sa inyo, yun ang katotohanan. Kasi pag dumating yung panahon na kayo ay mag-asawa, dadalhin na kayo sa Inglaterra, ay talagang magkakiwalay tayo kasi sa Inglaterra mo. Jesus Himself used the Word of God.
to overcome every attack, showing us that the Scripture is our greatest defense. Wala kang greatest na depensa, makinig Scripture. Amen. Kaya nga yung pagdideklara mo, lagi Scripture. Let this word dwell richly within you, shaping your thoughts and leading your step every day. Stay rooted in truth. The Word of God is truth. Sabi ko, the Word of God is truth. Stand firm in faith and let God's word be your strength in every situation. Amen. Parapato natin ako. In every situation. Makinig. Yung pinagdadaanan nyo medyo salat yun sa pinansyal, tingin kay pastor, temporary lang yan. Wala kang bahay ngayon, temporary lang yan. Ha? Huwag mo damdamin. Amen? Narinig mo, nakita mo, sabi mo, temporary lang yan. Kung ang ulam mo yung laging noodles, temporary lang yan. Bukas pansit. Amen? Huwag mong damdamin. Amen? Masisiraan ka ng bahay. Hindi abang buhay ka dyan. Basta stay, be faithful, be true. Maging faithful ka lang, makinig kahit sabihin na natin bumabagsak ka, pero Lord, gusto nakikita mo na pinipilit mo, the Lord will bless you. Gagamit siya ng tao mamamanghakan. Amen po, gagamit siya ng mga tao. Hindi niya hayaan na ang pamilya mo matulog na walang kinakain. Amen. Hindi niya hayaan na ikaw ay walang pang-shampoo kahit ikaw ay kalbo. Tingnan ko ba? Hindi. Kasi pamatulog na kayo eh. Hindi niya hayaan. Amen po ba? Amen po ba? Wala akong nakita na anak niya na pinabayaan sapagkat ang Diyos po ay tapat. Nang sinabi ng Panginoon, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Amen. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Kaya lang huwag kang titigil, huwag kang mag-back out, huwag kang aatras. Amen? Sapagkat ang trabaho ng kaaway, ikaw ay malapit ka sa dulo, kaya lang huminto ka. At yung dulong iyon ay punong-puno ng pagpapalo. Ang trabaho ng kaaway, pigilan ka. Pero ang trabaho ng inyong pastor ay sabihin sa iyo, nasa takbuhin ka ngayon. Amen po ba? Sabi mo, nasa takbuhin ka ngayon. Hindi habang buhay wala kang balay. Wala kang balay. Bahay. Bisaya ko yun. Wala kang bahay. Bisaya. Amen po ba? Hindi habang buhay ka ngayon. Amen? At habang dinideklara mo na ganoon na laging positibo, ang Lord ay nalulugod. Sabi niya, yung anak kong ito ay may panampalataya na sa aking salita. Amen? Minamasdan ka lagi ng Diyos sa langit. Amen? Kung anong lagi mo sinasabi, kung nagsasalita ka ng negatibo, nalulungkot ang Lord, parang sinasabi mo, wala kang tiwala sa Panginoon na para bagang walang magagawa sa iyong Diyos. Pero lagi mong sinasabi, Ama, salamat po, hindi mo kami hayaan na habang buhay kami nangungupahan. Maging ako, sinasabi ko lagi yan. Amen. For 16 years, nangungupahan ko ng mag-asawa. At nagdideklara ako, Amen, itong taon nito, sunod na taon nito, ang bahay namin ay may gagawin. Amen. Amen? Kaya natama na yung kakaibang tuloy. Sobrang emotion. Amen po ba? Hindi masama na mag-alala para sa ating mga anak. Pero lagi mo tatandaan, kung mahal natin ang ating mga anak, mas mahal sila ng Diyos. Amen. Tandaan nyo lagi ito, itong kunin nyo ito ha. Hindi kayo bibigyan ng Lord ng anak na hindi siya magsusupply. Amen. Lord, dahil binigyan mo kami ng anak, Ama, ikaw magsusupply. Kasi yung ultimo anak mo na yan, hindi iyo. Pahinam lang siya sa iyo. Yes. Amen. O kung naunawaan mo aking sinasabi, dalhin mo yung anak mo sa paglilingkod. Amen? Walang baby sa church na ito na kailanman makinig, hindi isusupply ng Lord yung pakailangan. God will supply. Amen? Say amen. Kaya stay rooted in truth. Stand firm in faith. And let God's word be your strength in every situation. Amen po ba? God is my strength of my heart. Kantayin, di ba? God is the strength of my heart. So, tingnan nyo ha. So, ito ay napakinggan na natin. Pasnak ko na lang ito in Matthew chapter 4, 1 to 11. Amen? So, even si Jesus ay hindi nakaligtas dito. Amen po ba? There always, but Jesus quoted the scripture. So, ang kanyang depensa, malatang problema ay scripture. So, the Lord God showed biblical pattern to be able to move in the dimension or realm na ito, the Word of Spirit. Halika rin ito. One. Okay, thank you sa pastor.
Ha? Bakit kayo may Acts, ano? Sabay natin basahin? Read. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Tingnan nyo, verse 2. Ngumangako upang kainin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain mo nga ang aklat. Sa aking panlasa, ito'y kasintamis ng pulupukyutan. Now, tingnan natin ha. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Sa ilang araw kong pag-meditate maging sa Mindanao, kaya sa Mindanao ako nag-aaral. Isa sa natuklasan ko, na ang Lord, hindi niya lamang gusto i-meditate natin ang salita ng Diyos. Tingin, Pastor, gusto niya kainin mo. Pastor, nakalin yung libro? Sina ka nag-ayon. Amen. Now, ano ang pinagkaiba ng kinain at saka ng meditate? Meditate, nag-stay sa mind. Tama? Amen po ba? Now, habang inaaral ko ito, the Lord revealed to me a clear revelation. Ang sabi niya, Ezekiel, lahat ng propeta, even sa Jeremiah 15 verse 16, puro pakain, puro kinain. Amen po ba? Pagdating sa Joshua, meditate. So, every time kinakain mo ang salita ng Diyos, makinig. Tingin, Pastor, ha? Tingin. The moment kinain mo ang salita ng Diyos, makinig, ang salita ng Diyos ay naging laman mo. Amen? Now, ang tanong ko, kumakain ba tayo ng salita ng Diyos? Sa oras nito, not just meditate, but we eat the Word of God. The more we eat the Word of God, makinig, the Word of God, eyes on me, makinig, become our flesh. And the more the Word of God become our flesh, makinig, naging naman natin, naging isa tayo. Amen po ba? The more ang yung strength. Kaya huwag kayong magtataka, maraming manampalataya, nangaluya, tawag ito, may hina, sa Bisaya nangaluya, may hina, makinig, kasi hindi kumakain ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, Ezekiel, kainin mo ang salita ng Diyos. Kung sa book of Joshua ay meditate, pagdating sa book of Ezekiel, eat the Word of God. Tingnan niyo po yung revelation, yung transition ng revelation. From Joshua to Ezekiel, Joshua is meditate. Pagdating sa Ezekiel, eat the Word of God. The more you eat the Word of God, makinig, the Word of God ay nagiging laman mo. Amen. And the more na marami kang kinakain na salita ng Diyos, na makinig, nagiging malakas ka. Amen. Amen po ba? Yan itong ibig sabihin doon. Kung sa lahat, sa mga propeta noon, makinig, laging sinasabi sa kay Ezekiel, kainin mo ang salita ng Diyos. That's why, kinote ni Jesus, pagdating sa Matthew chapter 4, verse 4, ngayon ko naunawaan, ang sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds in the mouth of God. Ang ibig sabihin ng Lord, hindi lang kayo dapat kumain ng tinapay, ng pagkain sa libutan, panglupa, dapat ang kinakain yung salita ng Diyos. Now, sa oras na ito, kumain ba kayo ng salita ng Diyos? Amen. Amen po ba? Amen. So, sinabi pa sa akin, kainin mo ang ito pagkatapos magpahayag ka. Without eating the Word of God, wala kang ibibigay, wala kang may papahayag. Sabi ko, wala kang may papahayag. For you to able to bring impact, clear revelation, clear na word sa tao, magiging relevant ka sa mga tao na nakikinig sa iyo, maging sa mga kids, you need to eat the Word of God. Amen. Eat the Word of God. Amen po ba? Magpahayag ka sa bayan ng Israel. Next nga, Irish. Amen? Next, please. Hello, ba't ko pa? Wala ba? Yan na pa. Okay. Ayan po sasabi ko kanina sa inyo. Matthew chapter 4, verse 4. Amen. For you to be built, empowered by the Holy Spirit, makinig. The Holy Spirit, listen, He needs a material, the Word of God. The frequency of the Holy Spirit is the Word.
Bakit gusto natin ma-build tayo, ma-equip, ma-empower? The God, Holy Spirit, tingin kay Pastor. Bakit? Tingnan nyo, pansin nyo. If ikaw ay sanay sa ganitong message, sanay ka na nagbabasa ka, mas madali ako maunawaan. Amen. Ang Holy Spirit, kailanman hindi kanya mabibuild if wala kang salita ng Diyos. Kasi ang materials para sa God, Holy Spirit, para mabuild ka, makinig, kailangan niya ng Word. Say Amen. Amen. Amen po ba? So, makinig, for you to be built, empowered by the Holy Spirit, He needs a materials, the Word of God. The frequency of the Holy Spirit is the Word. Sabi ko, the frequency of the Holy Spirit is the Word. Say Amen. Amen. I rebuke the spirit of poor understanding. Because nothing is yours until understanding. Amen. Amen po ba? Gusto ng Lord, mag-breakthrough ka. Amen. Sabi gusto ng Lord, mag-breakthrough ka. Amen po ba? Tingnan niyo po For indeed, the gospel was preached to us as well. Kagaya nito. To us to them. But the word which had heard did not profit them. Hindi nila napakinabangan. Alam mo kung bakit? Because, makinig, that being mixed with faith in those who heard it. Amen? So hindi na napakinabangan. Nothing is yours until you understand it. Why? For you to be built, empowered by the Holy Spirit, He needs material. Para ma-build ako ng Holy Spirit, kailangan ng material, the Word of God. Sabi ko, the Word of God. Kaya pag wala kang Word, paano ka i-build ng Holy Spirit? Because of ba ako? Amen. Paano ka papalakasin ng Holy Spirit? The Word of God. Why, Pastor? Because the Holy Spirit is attractive to the Word. Amen. Naturo ko na ito sa inyo. Tama po ba? The Word of God is like a sugar. And the Holy Spirit is like a langgam. Hindi mo kailangan sabihin sa langgam na mayroong asukal. The Holy Spirit, the frequency of the Holy Spirit is sugar. If ikaw at ako ay, if ikaw at ako ay punong-puno ng salita ng Diyos, maraming sugar, maraming salita ng Diyos, the Holy Spirit is attracted to you. You don't need to call the Holy Spirit. The Holy Spirit will back up you. Amen. In the beginning, God created the heavens and the earth. Makinig, and the Spirit of God is narrowed. May hinihintay ang Holy Spirit. Ang hinihintay ng Holy Spirit is the Word. Nung sinalita yung Word, it all been created. Amen. Makinig, kaya natin nagpapakinggan ang mga nagtuturo ng medyo malalim. Makinig, sapagat hindi ka pa umangat sa ganitong dimension. Bakit hindi tayo umangat sa ganitong dimension? Understanding? Listen, masakit ito. Because you don't read, you don't study, you don't meditate. You need to pay the price. You need to pay the price. Huwag kang matutulog na hindi nag-aaral. Huwag kang matutulog na hindi nag-immerse ang iyong sarili. God, hallelujah, kunin niyo ito ang Lord ay hindi magdadagdag ng kaluluwa sa mga life group natin. Kapag ang nagtuturo ay hindi nag-increase the word. Mag-increase ka muna sa word. The more na nag-increase ka sa word, makinig the Holy Spirit. Ang sabi sa Acts chapter 2 verse 42, daily sila yung umuupo sa katuruan ng mga apostles. Amen? At ang sabi, they are partaking the bread, etc., and the Lord added unto them that was saved. So, ang trabaho ni pastor bilang pastor nyo, makinig, ang trabaho ko is to teach you, encourage you na wala kang ibang gagawin sa buhay mo habang ikaw ay nagtatrabaho at nag-aaral. Makinig, huwag mong pababayaan na ikaw ay dapat mag-increase sa knowledge, understanding ng word. Amen po ba? Walang kausap. Nasasabayan niyo po ba si pastor? Amen. Amen po ba? Or hindi. Tingnan nyo basahin natin ito.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Amen. Amen. All things were created through Him, and without Him nothing was made. That was made. In Him was life. The Word of God is life and light. Amen. Amen. And the light was the light of man, and the light shined in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Every time, makinig, you yourself is growing, moving in the Word of God. Makinig, you are full of light and light. Amen. Okay, sabay natin, basahin natin ito. But as many as received Him, to them gave He the power, To become the sons of God, to them that believe on His name. Amen. Gusto niyo ba maulawan ulit ito? One more time? Ha? Amen. Now, but as many as receive Him, anong na-receive natin? We receive the Word. Paano tayo na-born again? The Word. As many as receive Him, the Word. Amen po ba? Kung paano ka nagsimula, doon ka din dapat magtatapos. But as many as receive Him. So, when you receive the Word, ay sumi, ang trabaho ng the Word is to give you authority. I gave you the power. The moment you have a Word, you have a authority. To them, I gave them the power. Power there, close parenthesis means authority, ability. I gave them the power. Sabi ko power. So the moment you have the Word, you have the power. Makinig, pag walang Word, walang power is not true. I gave them, as many as received them, I gave them the power. The power to what? Power to become. What you become, you do. What you become, you do. The power of God, the power to become sons of God. Amen. Ibig sabihin, ang word na na-receive mo ay may kapangyarihan upang gawin kang Christ-like. Amen. Hello. Hello. Nakikita niyo po ba ang panawagan sa atin sa church na ito ay hindi pang tawag ito? Hindi na natili sa isang dimension lamang, pangat tayo ng pangat. Even the revelation of God, pangat ang pangat. Kaya sabi ko siya, huwag kayong papaiwan. Amen po ba? Bakit? Bakit ka ba sinabi? Which is born not from the blood, nor for the will of man, nor of the will of man, but of God. Amen? Okay, ito po, basahin natin ito. Napaganda ito. Kanina sabi ko nga, kailangan, ang frequency of the Holy Spirit is the Word. Amen. Sabi ko, ang frequency ng Holy Spirit is the Word. Amen? Amen ito. And the Word was made flesh. Hanggat ang salita ng Diyos ay hindi naging laman mo. Hindi naging laman ko. Kung makinig, you are prone sa deception sa lie. Imagine niyo na lang, yes, the Word of God, they are spirit and they are life. But if the Word of God ay naging flesh, mo, makinig, you are able to say no to ungodliness. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory of the only one begotten of the Father, full of grace and truth. So ang goal ng Panginoon, kaya na sinasabi sa mga nauna sa atin, sa mga propeta, eat the Word of God, because gusto ng Lord na mangyari kay Pastor, na ang Word of God ay maging laman mo. Amen. Kaya hanggang ngayon, buhay pa ang pita ng laman mo, because, makinig, ang Word ng Panginoon hindi naging laman mo. Talakpak kay Lord, unawaan mo. Kaya maraming nag-back out sapagkat they thought, wala po problema doon, the Word of God, they are full of spirit and life. But the Word of God, kailangan maging flesh mo. So, if ang Word of God ay naging flesh ko, sinang Word? Si Christ. Makinig. So, kung si Christ ay nasa akin, makinig, the devil will let you. Amen po ba? The Word of God is Christ. The moment, sa paglalakad mo pa lang, sa paghayo mo pa lang, makinig, sa pagpunta mo sa mga life group, makinig, may mga demonyo na hindi mo nakikita, pero nakikita ka nila. Makinig, pero pag ang salita ng Diyos ay naging laman mo, imagine niyo na lang, if ang salita ng Diyos ay naging laman, ng kabuuan,
ng TGC. What a impact! Amen. Palakpakan natin muna, Lord. So, and the Word was made flesh. Amen? So, ang goal pala ng Panginoon, makinig, yung laman natin ay maging laman niya. O yung laman niya maging laman natin. Nakausap. Kapag kayo ay, tingnan kayo ha, kapag kayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, in love kayo kay Lord, walang malayo, walang malapit sa inyo. Talagang, makinig, you are so, gusto mo talagang, Lord, more, Lord. Amen po ba? And the Word was made flesh. And the Word became flesh and dwelt among us. So every time, tuloy niyo ito, every time, para hindi na ako, every time, ano sabi ko kanina, kunin niyo ito, the Word must become flesh. The frequency of the Holy Spirit is the Word. Amen po ba? Thank you, Pastor. Now, ano ang dapat natin gawin? Thank you, Pastor. The Word must become flesh. Number one, tingin. What you believe, kailangan mo lang maniwala. Believe in the Word. And what you believe, you become. And what you become, you behave. BBB. Amen po ba? The Word became flesh. And the Word become flesh. Paano ito maging flesh? You must believe. Sabi ko, the Word become flesh. Paano ito maging? You must believe. The moment you believe, you become. And the moment you become, you behave. Amen. Kaya nothing is yours until you understand it. Kaya hinihimo ko kayo lahat. Lahat na nagtuturo, malaki pananagutan natin. Amen. Ikaw at ako na nag-live, life group, evangelism visitation, you need to study more. Immerse yourself more. Update yourself more in the frequency of the Holy Spirit. If hanggang ngayon, hindi ka nag-grow, hindi kasalanan ng Lord, kasalanan mo. Kasi why, Pastor? Because maraming beses ang Lord gusto niya kang mag-upgrade like a seminar, discipleship. Kaya lang hindi ka available, pero gusto mo magamit ka sa labas. Makinig, pwede kang humayog pero walang dating. Amen. Kaya pag nag-encourage ka, hindi mo madala. Kasi walang impartation, walang backup ng life. Alin? Ang isang pastor, ang isang leader, ang isang church, isang manampalataya na hindi naging epektibo, hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan natin. Amen? Amen. Now, pinahagingan ko kayo. If alam nyo na kailangan nyo mag-upgrade, pay the price. Ako bilang pastor, alam ko kailangan mag-upgrade ang church. Lagi-lagi. I must pay the price. Ngayon, pinaghandaan namin ng July, 3,500. Tama ba, Micah? Amen? Kaya lang, gagamitin ng kaawa yung presyo. Hello? Updating and upgrading, listen to me, is privacy. Tama ba? But, listen to me, but ignorance is costly. My people perish because of the lack of knowledge, because of the lack of the word. Amen. Are you there? This is the real dimension of the word and spirit. Hindi po natin minamaliit yung mga katuruan ng prayer, blah. Hindi po yun. Pero sabi ng Hebrews chapter 5, do not stay on the elementary teaching. Sabi niya, dapat maging tagapagturo na kayo. But hanggang ngayon, milk pa rin ang inyong kinakain. Gatas pa rin. Amen? As ayun yung senior pastor, hindi ako papayag, labang buhay tayo gano'n. Because sa kalooban ng Diyos, kapag tayo mahayo, makikita ng mga tao relevant ka. Paano malalaman na relevant ka? People will come near to you. They will partook and partake. Amen?
Itong December, nagsasabi ng pastor, sabi ko, ngayon ako yung mamimili kung ako pupunta o hindi. Amin po ba? May dating na kayo magsabi. Kasi alam mo kung bakit? Naging relevant. Bakit ka naging relevant? Because of the substance of the Word of God na meron ka. Sabi mo, Amen. Amen. Believe, become, and believe. Papasok ako. Dito ako mag-end. Papasok ako. Amen? Patulong. Naging sa gitna. Patulong ka ako. Ito ang paliguan ako ng pastor. Ay ka, palagay mo nga yung dimension. Yung pinaka-front. Okay. Sige. Yung pinaka-tema. Kaya ako yung sabay naman. Yung sabay naman. Okay. Rinig niyo naman ako, di ba? Amen. Ano ang topic natin? Dimension of the Word. Amen. Sabi ko, ano, makatulong ito sa inyo. Amen po ba? Amen. Okay. Praise God. Ano na ang ating topic natin is dimension of the Word and Spirit. Amen. Amen. Saan ako nag-end? The Word must become flesh. Amen. Sabi ko, the Word must become flesh. That's why the frequency of the Holy Spirit is the Word. Amen po ba? Sabi ko, the frequency of the... Sino pwede ko maging, ano dito? Example. Andre, halika dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. May mga model ako. Siyempre, diyan papayta ko lang dito. Diyan mo na. So, dami tao. Okay ka kasi. Presence of God inside. Kailangan mo paputi ka ba ha? Kasi gusto ka paputi. Okay. Sige. The dimension of the Word and Spirit. Amen? So, ang tao ay nilikha ng Diyos. Naniniwala ba kayo ang plastic nito galing din sa lupa? Nag-discompose ito, di ba? After ng ilang 100 years. Pero galing pa din sa lupa. Kaya para din ako magkalat dito. Dapat lupa ko. Okay. Pero itong nakikita ninyo, mga kapatid, ay magiging wala itong dating pag walang Spirit. Amen? So in the beginning, the dimension of the Word and Spirit, amen po ba? Hihingaan ito. Hingaan mo ba? Hingaan mo. Ang bago talaga. Ano ba? Yan yung kinahingan ng Lord. May pagmamahal yung pakinggan ng Lord. Ang pagmamahal. Sabi ko, so ito yun, di ba? So, pakinig. So yung Word, the frequency of the Holy Spirit is the Word. Amen po ba? Hello? The Holy Spirit cannot build you without the Word. Bakit natin kailangan ng Word at saka Spirit? Bakit natin kailangan? Makinig, yung Word at Spirit. Tatakpan ko siya. Tingnan mo rin. Oh, dalawang biga. Hindi pa mamalit sa Panginoon. Marunong ba siya? Okay, tingnan nyo ha. So pag ikaw ay punong-puno ng Word at saka Spirit, titignan ko dito yung mga lakas nito. Tingnan nyo ha. Ito yung pagsubok mo. Tama? Okay, kahit magkabilaan pang pagsubok. Amen? Ibig sabihin, kung mas malaki pa dito, mas maganda. Makinig, dahil ikaw ay may Word at saka Spirit, makinig, hindi ka kaya ilubog. Naangat ka lang. Kahit pagtulungan ka ng dalawa, sige, lubog nyo, huwag ilubog sa takip. Dalawang kamay, pagtulungan ka. Ito yung mga problema. Bitawan nyo. Nalubog mo na? Wala. Like, anong pressure? Why, Brother Benji? Kasi may Word at saka may Spirit ka. Amen. Amen? Now, makinig. Pero pag may laman ka ng mga problema, makinig. At ayaw mong magpaturo, ayaw mong ipatapon. Amen? Lulubog ka. Di ka angat, kalubog ka. That's why ang trabaho ng Lord sa umagang ito, makinig, itapon ang laman. Amen. Tapon na lang natin. Amen po ba? So pag tinapon ng laman, tatak-tak, makinig, hingaan ka, makinig, kita mo. Kahit anong problema, kahit katakot-takot ang problema, nalutan ka lang.
Amen. Pagtulong-tulong ulit kayo, sige. Pagtulong-tulong kayo, dalawa kayo, inubog nyo. Akala ng kaaway, pag binitawan ka na niya, makinig. Bitawan mo. Bitawan yung dalawa. Akala niya, mamamatay ka, malutang ka lang. Yan ang kalagahan ng isang Kristiyano, ng isang manampalataya na punong-puno ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, kailangan natin lalo, that's why the frequency of the Holy Spirit is the Word. Kaya nyo tayo sinasabi, the Word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Sapagkat ang mga problemang ito, gusto ka talang palubugin, patayin. Amen po ba? Amen. Pero pag meron kang hininga ng Diyos, amen, yung hininga, yung sapat na hangin, sapat na wind, kahit anumang pagsubok, lulutang ka lang. Amen. At walang anumang pagsubok dito sa lugar na ito, makinig na makakapasok sa'yo because you are sealed by the Holy Spirit. Amen. Papansin ninyo, yung mga pagkatakot-takot ang problema, konting ano lang lubog na. Alam mo kung bakit? Napabayaan, bored, spirit. Ano ang problema mo ngayon na tinabakalubog ka? Hayaan mo sa umagang ito, itakot. At hayaan mong mapuno ka ng spirit. Amen. I am what I am because of God. Because of the Spirit. Amen. And put on the full armor. Ngayon, mag-alala ka pa ba? Sabi ko, mag-alala ka pa ba? Kahit 10 kayo, halika dito. Tulong-tulong kayo 3, kanina 2 lang. Di ba may pagsubok na isa? Kayo magtulong-tulong kayo, ilubog mo ito, tapos bitawan, tingnan natin kung lulubog pa yan. Kahit ilakas, bigay nyo lang. Hanggang magtijam-jam lang. Okay lang ito ha? Ang trabaho ng kaaway, makinig, is patayin ka talaga. Makinig, hindi lang isang paghawak sa iyo, kundi 3. Katakot-takot, may Judith 1, Judith 2, Judith 3. Makinig, pero titiyakin ko sa iyo, pero pag ikaw ay merong word at ka-spirit, bitawan ko. Lulutang ka pa rin. Amen? Ito yung church. Ganito tayo dinisenyo ng Panginoon. Amen? Tayo mananagumpay, hindi tayo talunan. Amen. Sabi ko tayo mananagumpay, hindi tayo talunan. Pinanganak tayo mananagumpay. Kung ikaw pinanganak sa daigdig na ito, mananagumpay ka. Kaya huwag kang papayag dahil sa pagkain, mamatay ka. Kaya man shall not live by bread alone, but every word that proceed in the mouth of God. Huwag kang papayag sa mga sabi-sabi lamang na lalayo ka. Huwag kang papayag sa mga pangyayari sa buhay mo. Makinig, because sabihin mo, nakita ko yung example na yun. Makinig, ako'y lulutang lamang. Sa panahon ng katakot-takot ng pagsubok, mga kapatid, lulutang ka lang. Alam mo kung bakit? Makinig, nasa Diyos. Amen. Napakalit ko natin. Salamat sa inyong pagkakalat. Ginawa na ito. Amen. Now, sa umaga ito, okay. Sige lang. Dyan na muna. Punasan na muna natin. Okay. So, makinig kayo, Mikey. Ngayon, kung naunawaan niyo rito, ngayon, makinig kayo, Pastor. Mamaya na muna. Ngayon, kung naunawaan ninyo, ano ang natin gagawin ngayon, mga kapatid? Ang gagawin natin ngayon, pag-uwi natin, makinig, mag-start tayo, magpakalalim sa Word. Maging excited tayo lagi sa tuwangin ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabing, di pa tapos session. Hindi pa tapos sa'yo. Amen? Tayo tumayo. Amen? Sakto lang, alas 10, tayo tumayo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. So, sa lahat, hello? Sa lahat ng kinausap ng Panginoon, sound check. Sa lahat ng kinausap ng Lord. Okay, sino yung kinausap ng Lord dito? Sa demonstration pala, kinausap ka ng Lord. Sino? Tayo aawit muli. Sabi ko, tayo aawit muli. Hanggat maaari, sa pag-awit natin, Lord, ako po yun mula ng iba eh. Sabi ko, ako po yun mula ng iba. Huwag kayong papayag na tapusin ka ng kaaway. Amen.
Ngayon mismo sa oras ito, tapusin mo na siya. Pwede bang yung paa mo, sabihin mo, Satan, you are defeated. Deklara mo. Deklara mo, deklara mo. Satan, you are defeated. Amen. Oh, let's worship the Lord. At habang nag-worship tayo, amen. Maaga pa naman, amen po ba? Let's magnify the Lord and let's glorify Him. Let's worship the Lord. Oh my God. Just salitain. Let's sing this song. Mabuti ba ang Diyos sa umagang ito? Naunawaan niyo po ba katuruan ngayon? Lahat na nakaunawa, pumalakpak kay Lord. At sa habang panahon, sa bawat Salila'y katapatan mo ay naroon. aming Diyos. Sino dito parang nakarang araw na karinglangan? Ibang your hands. Panginoon. Lord, salamat po. Aming Diyos. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon Sa bawat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi mo, Lord, mag-upgrade ako, mag-update ako. Wala na, come on. Wala na nga iba. One more time. Aming Diyos. Hello, kamay, ano ba pagmamahal? Lord, salamat at naunawaan po namin ito. Hanggang ngayon, sa habang panahon, sa bawat Salila'y katapatan mo ay naroon. Isigaw mo! Ipalakpak mo yung mga kamay! Magpasalamat sa Diyos sa buhay! Hallelujah! At wala kapatid, kapangyarihan mo'y walang katulad. More of His word, more of His spirit. Come on! Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapatid. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. As a melody, inimbitahan kita. Ikaw na nakikinig dito, Lord, gusto ko maging epektibo sa Word of Spirit. You need to pay the price. Sabi ko, you need to pay the price. Come. Inimbitahan kita na may pagmamahal. Come. Gusto mo magamit ka ng epektibo? Come. Come on, church. Come. Forward. Alam mo sa sarili mo kung sino ka. Come. Come. Now, tingin kayo sa akin. Dahil kayo lumapit. Magaling. You need to pay the price. As the song sang, let's worship the Lord. Come on, worship. Tuloy-tuloy lang. Oh my God. Wala pa noon, Panginoon. At sa habang. Oh, in the name of Jesus. Pwede mo isigaw, Lord, gusto ko magamit mo ang epektibo. Come on, church.
ikaw at saka si Lord ay makipag-usap ng seryosohan. Sabihin mo, Lord, ako po yung kinakausap mo mula pa kanina. Mga kapatid, hindi ka malulunod. Hayaan mo may word and spirit ka. Come on. Hindi ka maano. Aming Diyos. Wala na ba? Hindi ba tapos ang Panginoon? Pati yung nasa likod, alam mo kung sino kayo. Surrender your life. Let the word of God become your flesh. Our security is the Lord. Oh Dios, oh Dios. Come on, church. Sabi mo lang, sinusuko ang buhay ko ngayon sa iyo. Sinusuko ko ngayon, Panginoon, ang aking pagkatao sa iyo. Lahat-lahat, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, kung ako ay nadadaya. Tulungan mo ako, Panginoon. Come on! Sa lahat ng pana. Ako, church! Pwede kayo lumuhod. Huwag niyo hayaan kayo, hindi ko ipato ang aking kamay. Pwede kayo lumuhod sa presensya ng Panginoon. Panginoong Jesus. Sabi mo, Lord, gusto ko maging epektibo. Come on, church! Pamano, Diyos na sa receive! 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 Receive the touch of the Holy Ghost. Receive the filling of the Holy Spirit. Receive the anointing. Receive. Receive, receive. Receive. Our church. Receive. Receive. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Ghost. In the name of Jesus. Sigaw mo ang pangalan ni Jesus. Maaari na po tayong lumuhod lahat sa Panginoon. Kamunduin. At habang nakaluhod tayo sa presensya ng Lord, Panginoon, ako po yung kinakausap ko. Wala akong may tatago. Kaya po ako, Panginoon, ngunit sa umagang ito, Lord, naunawaan ko, kailangan ko mag-upgrade. Kailangan kong matuto, magpaturo. Pwede po tayo lumuhod sa banal na presensya ng Panginoon. Diyos ka. And begin to pray ang iyong puso, ang iyong sarili. Yung kanang kamay mo, ipatong mo sa iyong puso, sa iyong sarili. At utusan mo, sabi mo, hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan. Dapat mas mahal mo ang Diyos kaysa sa sarili mo. Come on. At habang kayo nakaupo na nananalangin, patuloy niyong asamin, i-desire, Lord. Katulad na nakita namin example kanina. Naniniwala kami sa anumang pangyari sa aming buhay. Kapag kami punong-puno na yung salita ng iyong Banal na Espiritu, lulutang lamang kami, Panginoon, sa lahat ng pagsubok. Mananaig kami, O God, sapagkat sumasaamin ka. Nagdideklara ako sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, mula sa kabuuan ng leaders hanggang sa pinakaliit ng membro ng congregation nito, ang buhay natin will never be the same again. Church, sige, pwede mo iyak. Yung mga naiyak na hayaan mo.
iyak mo kay Lord. Hayaan mo, sabihin mo lang kay Lord. Hayaan mo, Lord. Hayaan mo. Come on. Ito yung tamang oras, tamang pagkakataon. Sabihin mo, Lord, ako po yun mula kanina kinakausap ako yun. Oh, God, the Holy Spirit. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch the life of TGC family. Empower them, renew them, bless them. Bless all the individual family. I-bless mo kanya-kanyang pamilya. In Jesus' name. Come on. Itono mo lahat. Sabihin mo lahat. Lord, kami tinuruan mo. Turuan mo ako. Come on. Come on. Tingnan ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa buhay. Tayo tumayo lahat. Come on. Diyos ka sa amin. Amen! Say amen! Say hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Diyos ka sa amin. Oras kaya para sa amin. Come on! Iwalay namin ang ating kamay. Yung kamay po, come on, iwalay. Come on! Come on! Come on! Diyos ka sa amin. Tapisan ka. Kariyan para sa amin. Panginoon Jesus. Pwede mo bang ligunin yung likod mo at sabihin mo, kapatid, ligunin mo yung likod mo. Sabihin mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, ha? Say, boss, sabihin mo, lumago tayo sa Word and Spirit. Lift up your hands. Ako'y mananalangin bago ko ibigay sa MC. Father God, thank you, Pastor. Tingin. Huwag kayo magpipikit naman. Tingin. Tingin, Pastor. Maigit. Gusto kitang i-assure, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay. Gusto kitang i-assure, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay. Para kayong kaninang example. Lulutang at lulutang ka. Kung pakiramdam mo, sinasakal ka na. Nagkatakot-takot ng mga pagsubok, pangyayari sa buhay. Dahil lulutang at lulutang ka. Lulutang at lulutang ka. Sabihin mo, lulutang at lulutang ka. Hindi ang Diyos nagpapabaya. Hindi ang Diyos sinungaling. Come on, lulutang at lulutang ka. Hindi nahanap kang malalalumpay. Hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Kaya taas mo yung kamay. Father God, I release right now grace. I release right now favor sa bawat kanyang kamay na nakataas ngayon. Maging sa mga naniniwala. Lord, nagdideklara ako ng buhay. Pagpapala at kapayapaan ka sa galahan. Nagdideklara ako, Lord, na ang buhay nila will never be the same again. Lord, lalakad kami ngayon ayon sa iyong salita at Espiritu. At the more na kami nag-grow sa iyong word at Spirit, Lord, naniniwala po kami na lahat ng bagay na aming mga ilangan ay daragdag mo na lamang sa amin. Naniniwala ako ng bawat may nararamdaman sa kanyang katawan. Nagdideklara ako ng kagalingan. Tanggapin mo, kapatid. Nagdideklara
nagdeklara ako ng kapayapaan kasaganahan. I pray maging sa mga nasa ibang bansa, sa mga nanonood. Kinatira sa Ate Rosalina, Kuya Bal. Kina-Che, maging sa mga wala rito. Kina-Paulen, sa mga ibang pamilya wala pa rito. Yung mga nasa bakasyon. Nagdedeklara ako ng kabuuan ng TGC family. Tingin kay Pastor ay mananagumpay. Mananagumpay. Yung pinanganak tayo mananagumpay. I release the blessing of the Lord be upon you. Receive it! I said receive it. Promotion is coming. Favor is now. Promotion is coming. Favor is now. Receive it! Receive the favor. Receive the favor. Receive the favor. Receive the favor. I release the favor of the Lord be upon you. In you. In your family. Your life will never be the same again. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory be to God. Pwede po tayo makaupo. Praise the Lord. Ayan, maaari na po natin kunin ang ating tithes and offering envelope po sa likod. Sige po, amin po kayong hihintayin na makaupo at makasettle down ang bawat isa. Tayo magpunas muna. Praise God. Napagpala po ba ang bawat isa? Parang mahina po, no? Na-bless po ba ang lahat? Amen. Okay, sige, habang kumukuha pa po sila doon, ano po, na kanilang tithes and offering envelope. Praise report lamang po ito ay hindi na i-announce last Sunday. Ngayon po ay may 3 na po ulit na nakatapos sa kanilang hagay. Glory be to God. Palakpakan naman natin ang Lord. Nainig yung mga nakatapos. Ayan, salamat sa Panginoon Diyos. At kahit sila po ay nakatapos, ay nagpapatuloy pa rin po. Ano po, yung isa kanina ay talagang sabi sa akin, may assignment ka, Ate Maika. Ano na ulit yung aking hagay? Open. O, sige po, nakaka-encourage po na ganito na, bagamat sila ay tapos na sa kanilang hagay, ay nag-o-open pa rin po at tuloy-tuloy. Yung iba nga, hindi na alam yung pangalan ng kanila, basta dire-diretso lang. Ano po, salamat po sa buhay ng bawat isa, and I believe tayo po ay nagkakaisa all because of God. Amen po. Amen. Sige po. Tapos na po. Praise the Lord. Kaya pumalakpak po ang lahat ng pinagpala ng Panginoon. Amen. Alam po natin that tithing is bringing unto God. Tama po ba? Ulitin ko po. Alam natin that tithing is bringing to the Lord. Amen. Pero alam niyo po ba, higit pa doon, tithing is also trusting the Lord. Magtitiwala sa Panginoon. Kanina sinare ng ating pastor yung about sa pagkakaroon ng faith, pagkakaroon ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, to believe, to receive, and to practice at obey. Ayan. So kanina napag-aralan natin po ang salita ng Panginoon Diyos at pinaalala din sa atin ng ating pastor that itong ginagawa natin ay maaaring isipin ng bawat isa, no? Lalo na ni Satanas pala. Ang ginagawa ni Satanas, pipilitin niya na hindi mo gawin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Pero dito po sa ating church, that's why merong ganitong klaseng platform, hinahayaan po ang bawat isa upang patuloy na sumunod, gawin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Sino po dito ang nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon? Amen. And I believe everyone naman po is giver and a tither. At sa mga hindi pa po nakakapagbigay or pagbalik sa Panginoon ng kanilang mga tithes, I encourage each and everyone. Kaya po ito, minsan may mga pangalan. Ano po? Minsan may mga pangalan. Alam niyo po ba sa worship team, kapag sila po, kasi po ito po ay tinuturo ng ating mga pastor, ang isang worship team or ang isang worker, leader, ay siguraduhin dapat maging tither.
Kapag po may hindi tither sa ating mga worship team, amin po silang ini-encourage at kinakausap upang sila'y mag-tithes. Bakit, Ate Maika? Sobrang stricto niyo po ba? Hindi po ibig sabihin na stricto ang church. Pero, tinuturuan lamang po tayo upang sumunod ng may katapatan po sa Panginoon. Amen po? Amen. Of course, ang ating naman pong offering, ito yung outpour ng ating mga puso sa pagbabalik sa Panginoon. Dahil sa tithing, nanampalataya na tayo, naniwala na tayo sa Panginoon at nagtiwala na yung ating mga kayamanan na galing din naman sa Lord ay kanya pong poprotektahan. Yung offering naman yung outpour ng ating mga puso. Amen po ba? At muli po, ako po yung nagpapaalala. Ito po ulit ang ating Kingdom Care Ministry. Dalawa pong ministry ito. Ito po ay sa JM Ministry at sa Kids Church Ministry. Na ngayon, ang ating pong mga kids, kung alam po ng bawat isa ay nag-undergo ng the greatest journey. No po, kung saan maraming lessons, yung iba ay nasa lesson 9, yung iba ay nasa lesson 7 na, at tuloy-tuloy pa rin po sila kahit mainit ang panahon. Amen po. So I believe sa mga talaga naman pong bukas ang inyong puso at kayo pa higit na pinagpala. Ito po ang ating Kingdom Care. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating J. Palagpak naman natin ang Lord sa lahat ng mga ginagamit ng Lord sa jail ministry. Last time, wala si Pastor, wala kami, pero may mga nagpunta pa rin po sa jail. Ayan, and I believe marami pa po ang higit na mapapagpala. Also, again, paalala ko po sa ating Project Hagay. Kung nais niyo po na mag-open ng Project Hagay, ay lumapit lamang po kayo sa ating mahal na pastora or sa akin po para po kayo po ay amin pong matulungan. At nawa po, hindi din maging hadlang na wala kayong dala ngayon, kaya tayo po ay hindi a-attend. Ano po? So, alam naman po ng Lord ang kalagayan ng ating mga puso. Pero higit sa lahat, alam din po ng Panginoon kung nais mong sumunod sa Kanyang salita. Amen po, palakpakan natin ang Lord. Pwede po ba tayo nakatito ngayon? Tapos, hawakan po natin ang ating tithes and offering envelope. Ang ating po mga ipagkakaloob, itaas niyo po. Ayan, tayo po yung magpasalamat sa Panginoon Diyos. Yes, Lord, we glorify you, O God. We magnify you, Father in heaven. Lahat ng ito, O Diyos, ay ginagawa namin, Lord God, bilang worship namin sa inyo. Hindi po namin siya ginagawa just because may nagsabi na tao, O Diyos. Pero ito po yung ginagawa because ito po yung outpour ng aming pagsamba. Dahil ikaw ay dakila, tapat, hindi nagbabago sa aming mga buhay. Ito po, Lord, ito ibabalik namin sa inyo. Hindi man po namin maibalik ang aming physical na strength, Lord God. Hindi man kami makapaglingkod sa loob ng church. Nasa iba't ibang marketplaces man po kami, Lord. I know, ito pong tithes and offering, Panginoon, ay isa din po sa ministry upang maging tapat kami sa inyo, O Diyos, sa paglilingkod namin sa inyo. At sa lahat pa po, Lord, na hindi pa po, Lord God, nakakapag-tithes and offering, I pray, Panginoon, maranasan nila, Lord God, yung pakikipag-usap mo, O Diyos, na sa mga bagay na ito maging tapat sila upang mas makita pa po nila, Lord God, yung fullness mo na iaapaw mo ang pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At kaya po, Lord God, na panalangin, Panginoon, na Daniel, Lord God, hindi mo man kami pagpalain, hindi mo man kami iligtas, ano man po ang mangyari sa amin. Ikaw pa rin po ang Diyos na aming paglilingkuran. Salamat, Panginoon. Lahat ng mga kaloob na ito ay naniniwala na ng palataya kami pinagpala mo na. Everyone, o TGC family po, Lord God, are secured in you. At kami po, Lord God, ang buhay namin will never be the same again. Lord, bless all these tithes and offering. Ito po yung magamit para lamang sa iyong kaluguran. We love you, Lord. This is our united prayer. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Maaari na po tayo magkaloob. Jesus lifted high.
wanna sing, we wanna sing, we wanna sing Jesus lifted high. Yan, praise the Lord. Sa malakas na palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Yan, dadako naman po tayo sa ating church announcement. Yan. Yan po, huwag po natin kakalimutan sa mga discipleship 2. Yan, lagi po nating paglaanan ng ating oras ang discipleship 2 sa mga, ito po ay tuwing Saturday, 6:30 p.m. sa mga discipleship 2 po. Yan, huwag po natin kakalimutan po ito. Ito po ay para po sa inyo upang po kayo mas matuto pa, mas mabubo pa po ang inyong kaalaman po. Next po. Yan po, mamaya po, magkakaroon po tayo ng reflection sa mga nandito po pag po tayo aalis. Dito ko po ang inyong mga muka. Yan, kilala ko po kayong lahat. Sana po ay mamaya po makita pa po namin kayo sa ating mga reflection po. Ayan noon po, palakpakan po natin. Yan. Malapit na po ang ating 8th anniversary. Ito po ay sa October 18. Yan, i-mark nyo na po yung ating mga calendar. Ito po ay 2 p.m. sa Hacienda Escudero. Yan, napakagandang place. Talaga namang makakapasok na tayo sa Hacienda Escudero. Ito po ay, ang ating po pagkain po dito ay potluck pa rin po. Ito po yung ating nakasanayan na. Sa mga nakakaluwag-luwag dyan, kung gusto nyo po mag-pledge ng lechon, pwede naman po. Yan po. Ang ating t-shirt po ay Army Green. Yan, kita-kita ang ating mga kulay green. Mahumuti tayo dyan. Ang pre-payment po ay 200 pesos. Kung meron na po kayong mga t-shirt, pwede na po kayong magbigay sa ating PSM po. Ganun din po yung payment. Yan po, magkakaroon po ulit tayo ng seminar. Ito po ay sa May 16, 2026 po. Yan sa mga... Yan, ito po ay next week na. Kung sino po pong gusto umabot, pwede pa po. Pwede, ito kaso nga lang po, kung gusto niyo pong humabol, ito po ay payment na po nito ay 500 po. Kasi nga po, tapos na po yung 300. Pero kung gusto niyo po pong humabol, at kayo po ay nakakaluwag-luwag po talaga, at gusto niyo pong mas mapakinggan pa po, kung gusto niyo po pong mas matuto po, magbayad po tayo ng 500. Ito po ay sa Agape Resort, Bay Laguna po. Ang speaker po dito ay ang si Pastor Wilbert Butian po. Next po. Yan, upuan ko para kay Kristo. Sa mga hindi pa po nakakapagbigay, pwede po tayong magbigay po. Ito po ay, kasi po, nakikita nyo naman po, tayo ay umaapaw na. Padami po tayo ng padami, hindi po tayo pabawas. Kaya po sa mga gusto pa pong mag-pledge ng mga upuan, lapit lang po tayo kay Ate Maika para po siya na po yung makipag-coordinate po kay Brother Satellite Church. Palakpakan po natin ng Lord. Yan, kung makikita niyo po ang ating satellite church po ay sa San Bartolome, kung kayo po ay nakakaluwag-luwag po, kung kayo po ay may mga extra pera po, pwede po tayo mag-abot para po mas maituloy natin yung church po na nasa San Bartolome. Kasi nga po, meron po tayo din mga kapatid na hindi naman po kayang pumunta dito kasi nga po, wala pong sasakyan, Nakita po natin na grabe yung pagkilos ng Lord sa church na ito, na ginagamit yung church natin kahit na ito po ay maliit, kahit na ito po ay pinagpapala pa rin po ng Lord. Ayun po. Next po. Ayan. Yan po, palakpakan po natin ng Lord sa umagang ito. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa isang special. Kasi special po kayo lahat. Ayan po, tinatawag ko si Sister Irish. Ayan, praise the Lord! Alam niyo po ba kung anong araw ngayon? Linggo! Hindi niyo alam? Linggo! Grabe naman Linggo yun. ngayon. Lord's Day ngayon eh. Wala tayong ano dyan. Wala tayong kalamdam. Pero meron pa pong isang okasyon na taong-taon yung pinagdiriwang. Ano po yun? Ano po yan? Mother's Day. Naging bata yung mga... Ano ka, happy birthday? So ngayon po yung sineselebrate natin ang Mother's Day. Kung may katabi ka man, nasa likod mo man nakalalayo, pati mo na ang Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Nay! Happy Mother's Day po sa
Batian niyo po muna, mga kananayan. Sige po. Happy Mother's Day. Pati ka lalakihan, hindi pwede yun. Ayan. So ngayon, as a celebration po ng ating Mother's Day, pwede po ba na igilid natin or ipon natin Ipon. palikod yung ating mga kuwan? Tayo lahat ay tatayo. Meron tayong mini program. Ayan, ngayong umaga nito. Para naman, pang-palis yun ng antok. Trip to Jerusalem. Sige po, ipon po natin yung mga buwan sa gilid. Tapos po, yung mga kananayan po, una. Kumalat lang po kayo lang. Sige, kumain lang kayo. Wanna see Wala po ba tayong pa-music dyan, brother? Baka ano eh. So magbibigay lang po tayo ng space sa gitna. Tuloy-tuloy ko. Ewan. Hindi niyo po alam, magsisecure tayo dito sa loob.